Ang pamilyar na dagundong ng mga dambuhalang truck sa ibabaw ng EDSA flyover ang nagsilbing alarm clock ni Enzo. Hindi na ito ingay para sa kanya, kundi bahagi ng tibok ng kanyang buhay. Bawat umaga sa ganap na ikalima, ang pagyanig ng sementong kanyang hinihigaan ay gumigising sa kanyang pagod na katawan. Sa ilalim ng madilim, maalikabok at amoy usok na tulay dahan-dahang iminulat ng 11 anyos na bata ang kanyang mga mata. Hindi niya inunat agad ang kanyang mga braso't binti. Ang unang-una niyang ginawa, gaya ng dati, ay ang lumingon sa kanyang kaliwa. Doon sa ibabaw ng tumpok ng mga basahan na maingat niyang inayos para maging malambot na higaan mahimbing na natutulog ang isang munting anghel na nagngangalang Zoe. Sa edad na 2 taon, si Zoe ay tila isang napakaliit at marupok na manika sa gitna ng marahas na mundong kanilang ginagalawan. Ang dati nitong mamula-mulang pisngi ay bahagya ng humpak at ang buhok nitong kulay tsokolate ay magulo. Huminga ng malalim si Enzo. Dahan-dahan siyang bumangon, iniiwasang makagawa ng anumang ingay. Ang kanyang payat na katawan ay bakat na bakat sa luma at maruming t-shirt. Kitang-kita ang kanyang mga tadyang isang paalala ng bawat araw na pinili niyang ipagpaliban ang sariling gutom. Para kay Enzo ang buhay ay simple ang makaraos sa isa na namang araw. Walang pangarap na makapag-aral, walang plano para sa kinabukasan. Ang tanging mahalaga ay kung paano niya mapapatahan ang kumakalam na sikmura ni Zoe para sa araw na yon. Sinimulan niya ang kanyang pang-araw-araw na ritual. Kinuha niya ang isang lumang bote ng mineral water at naglakad patungo sa isang pampublikong gripo malapit sa sakayan ng tricycle. Naghilamos siya at pinuno ang bote. Pagbalik niya sa kanilang munting tahanan, isang espasyong hindi lalagpas sa 2 metro kwadrado na gawa sa pinagtagpi-tagping karton lumang plywood at retaso ng trapal, isang mahinang tinig ang sumalubong sa kanya. Gising na si Zoe. Kinukusot nito ang mga mata at agad na iniunat ang maliliit na braso, humihingi ng karga. Oo, Zoe, nandito si Kuya. Sagot ni Enzo pilit pinapasigla ang kanyang boses. Agad niyang binuhat ang munting katawan at niyakap ng mahigpit. Si Enzo ay ulila na sa parehong magulang. Ang kanyang ina ay pumanaw dahil sa sakit noong siya'y 7. At ang kanyang ama, isang construction worker, ay nagpaalam na magtatrabaho sa malayo ngunit hindi na kailanman bumalik. Lumaki si Enzo sa kalye, natutong mabuhay sa lamig ng semento at tindi ng sikat ng araw. Ngunit nagbago ang lahat 2 buwan na ang nakalipas. Sa gitna ng nagkalat na basura, matapos ang isang magulong pista sa kalsada, natagpuan niya si Zoe, umiiyak nanginginig sa takot at nag-iisa. Hindi niya alam kung sino ang mga magulang nito. Ang tanging alam niya ay hindi niya kayang iwan ang isang paslit na tulad nito na mag-isang lalamunin ng dilim ng syudad. Kinuha ni Enzo ang isang mahabang piraso ng luma at maruming tela. Gamit ang sanay na mga kamay, ipinulupot niya ito sa kanyang katawan. Lumilikha ng isang matibay na gendongan sa kanyang likod para kay Zoe. Ito ang kanilang opisina, ang kanilang sasakyan, ang kanilang buong mundo. Hindi niya maaaring iwan si Zoe sa ilalim ng tulay. Masyadong mapanganib. May mga malalaking daga mula sa kanal at may mga taong may masasamang intensyon. Kaya saan man magpunta si Enzo para mambakal laging kasama si Zoe sa kanyang likuran. Maghapon nilang sinuyod ang mga kalsada ng Maynila. Ang mga mata ni Enzo ay matalas na naghahanap ng mga basurahan o mga sulok kung saan may mga itinapong plastic bottle at karton. Gamit ang isang simpleng kawit na bakal, kinakalaykay niya ang mga tira-tirang yaman ng mga tagalungsod. Minsan nakakahanap siya ng natirang tinapay na nakabalot pa sa plastik. Walang pag-aalinlangan ibibigay niya ito muna kay Zoe. Namnam kuya, sabi ni Zoe habang nanginunguya ang tuyong piraso ng tinapay.
Masarap, di ba? Ubusin mo yan para lumaki kang malakas. Pagsisinungaling ni Enzo, ang sarili niyang tiyan ay humihilab na sa gutom. Tubig lang ang laman nito mula pa kahapon. Sa kanilang paglalakad, nakilala niya si Aling Lourdes, isang matandang babae na nagtitinda ng lugaw sa isang maliit na kariton sa gilid ng bangketa. May mabuting puso ang matanda at madalas ay naaawa ito sa dalawa. Enzo, halika rito, hiho. Tawag ni Aling Lourdes nang makita silang dumaan. Ang usok mula sa malaking kaldero ng lugaw ay tila isang imbitasyon mula sa langit. Heto, may natira pa. Painitin ninyo ang tiyan ninyo. Inabutan sila ng matanda ng isang maliit na mangkok ng mainit na lugaw. Mabilis na umupo si Enzo sa gilid ng kalsada at sinubuan si Zoe. Ang ngiti sa mukha ng bata habang lumalunok ng mainit na sabaw ang pinakamasarap na gantimpala para kay Enzo. Salamat po, Aling Lourdes, sabi ni Enzo nang maubos nila ang lugaw. Walang anuman. Mag-iingat kayo palagi, ha. Sabi ng matanda, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa kulubot nitong mukha. Ngunit ang munting sandali ng kaligayahan ay biglang naputol. Mula sa isang eskinita, isang anino ang lumitaw. Si Mang Tomas, isang matandang pulubi na may mapanuring mga mata at mapangutyang na ngiti. Tinitingnan niya si Enzo hindi bilang isang kapwa mahirap, kundi bilang isang kakumpetensya. Aba-aba, ang bida-bida nating tagapag-alaga. Bungad ni Mang Tomas ang boses ay may bahid ng panunuya. Lumapit ito at sinilip si Zoe na abala sa paglalaro ng takip ng bote. Hanggang kailan mo bubuhayin yang sisiw na yan? Enzo, pabigat lang yan sa'yo. Hindi umimik si Enzo. Mahigpit niyang hinawakan ang sako ng mga bote. Sanay na siya sa mga salita ni Mang Tomas. Alam mo, pagpapatuloy ng matanda dumura ito sa semento. Sayang ang itsura ng batang yan. Kung ako sa'yo, gagamitin ko yan. Ilabas mo yung palad niya, paupuin mo sa gitna ng maraming tao. Siguradong uulan ng pera. Mas malaki pa sa kikitain mo sa basura mo sa isang linggo. Naramdaman ni Enzo na nag-init ang kanyang mga tainga. Hinarap niya ang matanda, ang kanyang mga mata na karaniwang maamo ay biglang tumalim. Hindi po siya gamit, Mang Tomas, mariing sabi ni Enzo. Inilapit niya ang kanyang katawan kay Zoe na para bang isang kalasag. Pamilya ko po siya. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Mang Tomas. Pamilya gising bata sa kalye, walang pamilya. Ang meron ng diskarte para mabuhay. Isang araw mamamalimos ka rin. Tandaan mo yan. Tumalikod ang matanda at naglakad palayo. Naiiwan si Enzo na may kumukulong dugo sa galit at hiya. Niyakap niya si Zoe. Ayaw niyang marinig ng bata ang mga salitang iyon. Ayaw niyang isipin ni Zoe na isa siyang pabigat. Nang akala niya ay tapos na ang masamang sandali, isang mahina at tuyong ubo ang pumunit sa katahimikan. Napatingin si Enzo kay Zoe. Umubo ulit ito, isang tunog na tila kumakaskas sa lalamunan. Agad niyang idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo nito. Isang init na hindi pangkaraniwan. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Enzo sa kabila ng init ng hapon. Ang kaba ay unti-unting gumapang sa kanyang dibdib, mas malamig at mas nakakatakot kaysa sa anumang gabi sa ilalim ng tulay. Ang ubo na yon, ang init na yon, ito ang simula ng isang bagong laban na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang lamig ng gabi sa ilalim ng tulay ay tila may sariling mga pangil kumakagat sa manipis na kumot na itinakip ni Enzo sa katawan ni Zoe. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang bawat pag-ubo ng bata ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Basag at malalim ang tunog, hindi na katulad ng simpleng ubo kahapon. Pinupunasan niya ang noo ni Zoe gamit ang isang basahang isinawsaw sa natirang tubig mula sa kanilang bote, umaasang kahit paano ay maibsan ang nagbabagang init sa munting katawan nito. Sa bawat pagdaan ng mga sasakyan sa itaas, ang alikabok na nalalaglag mula sa mga siwang ng tulay ay nagiging mas matindi.
Naisip ni Enzo na ito marahil ang dahilan. Ang usok, ang dumi, ang hamog, lahat ay kalaban ng isang batang may katawang kasinrupok ng isang bulaklak. Ang takot ay isang buhay na nilalang. Sa tabi niya, bumubulong ng mga pangitain na pilit niyang iwinawaksi. Pagsikat ng araw, halos hindi na maidilat ni Enzo ang kanyang mga mata sa puyat. Ngunit hindi niya ininda ang pagod. Ang tanging nakikita niya ay ang maputlang mukha ni Zoe na ngayon ay humihinga ng may kahirapan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niya ng pera. Iniwan niya si Zoe sa ilalim ng maingat na pagbabantay ni Aling Lourdes na nag-alok na tingnan muna ang bata habang siya'y maghahanap buhay. Huwag kang mag-alala, Enzo. Babantayan ko siya. Magmadali ka at bumili ka ng kahit paracetamol man lang. Bili ng matanda bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Dala ang kanyang sako at kawit. Sumabak si Enzo sa magulong syudad. Ngunit ngayon ang kanyang kilos ay iba. Mas mabilis ang kanyang mga hakbang. Mas matalas ang kanyang mga mata sa paghahanap. Bawat boteng plastik, bawat piraso ng karton ay hindi na lamang basura. Ito ay gamot, ito ay buhay para kay Zoe. Hindi niya naramdaman ang gutom na kumakalam sa kanyang tiyan o ang mga gasgas sa kanyang paa. Ang tanging nasa isip niya ay ang halaga ng gamot na kailangan niyang bilhin. Ngunit ang kalye ay isang gubat. May iba pang mga batang katulad niya, mga pamilyang buo na pareho ang hanap buhay. Nakita niya ang isang malinis na plastic bottle sa tabi ng isang poste akma na sana niyang kukunin nang biglang may sumunggab ditong isa pang bata at mabilis na tumakbo. Hindi siya nakipag-away, walang oras para doon. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Nang halos mapuno na niya ang kalahati ng kanyang sako, isang pamilyar at kinaiinisang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Mang Tomas. Nagmamadali ka yata, Enzo? Tanong ng matanda. May mapanlokong ngiti sa mga labi. Mukhang may hinahabol kang deadline na. Hindi pinansin ni Enzo ang matanda at sinubukang lampasan ito, ngunit humarang ulit si Mang Tomas. Mas malapad ngayon ang ngiti. Narinig ko sa mga tsismosa dyan na may sakit daw ang alaga mo. Sabi nito, itinuturo ng kanyang nanguso ang direksyon kung nasaan ang pwesto ni Aling Lourdes. Ano ang sabi ko sa'yo, pabigat lang yan. Ngayon nagkukumahog ka para sa gamot niya. Tisk. Nagtiim ang bagang ni Enzo. Wala po kayong pakialam. Aba meron? Dahil nakakaawa kang tingnan. Sarkastikong sagot ni Mang Tomas. Bigla nitong sinunggaban ang sako ni Enzo. Akin na to. Mas kailangan ko to kaysa sayo. Ako sarili ko lang ang binubuhay ko. Ikaw nagpapakapagod ka para sa anak ng iba. Bitawan niyo to. Sigaw ni Enzo ginamit ang buong lakas para hilahin pabalik ang sako. Nagsimula ang isang paligsahan ng lakas sa gitna ng bangketa. Pinagtitinginan na sila ng mga dumadaan, ngunit walang nangahas na umawat. Duwag kung matapang ka, gamitin mo yang bata para kumita. Hindi yang nagpapakatanga ka sa pagpupulot ng basura. Sigaw ni Mang Tomas habang pilit inaagaw ang sako. Sa isang iglap ng purong desperasyon, biglang binitawan ni Enzo ang sako. Nawalan ng balanse si Mang Tomas at natumba ito sa semento. Mabilis na dinampot muli ni Enzo ang kanyang pag-aari at tumakbo ng walang lingon-likod. Magkikita pa rin tayo, bata ka. Narinig niyang pahabol na sigaw ng matanda. Darating ang araw, luluhod ka rin sa gutom. Hingal na, ipinagbili ni Enzo ang kanyang mga nakalap. Ang mga barya sa kanyang kamay ay tila nawalan ng halaga nang bilangin niya. Kulang pa rin, pero sapat na siguro para sa ilang tableta ng gamot. Pagbalik niya, nadatnan niyang pinapaypayan ni Aling Lourdes si Zoe na ngayon ay hindi na halos gumagalaw. Enzo hiyo lalong tumaas ang lagnat niya. Salubong sa kanya ng matanda. Ayaw nang dumede. Kahit tubig isinusuka niya. Ang puso ni Enzo ay tila piniga. Ipinakita niya ang gamot na nabili. Aling Lourdes, paano po ito ipapainom? Durugin natin,
at ihalo sa kaunting tubig, mungkahi ng matanda. Sinubukan nila, ngunit isinukal lang ni Zoe ang mapait na likido. Umiiyak na ito ngayon, isang iyak na mahina at halos walang tunog. Mas masakit pakinggan kaysa sa isang malakas na hagulgol. Sinubukan ni Aling Lourdes ang isang huling paraan. Kumuha ito ng ilang dahon ng oregano mula sa isang paso sa tabi ng kanyang kariton, dinikdik ito at ipinatak ang katas sa bibig ni Zoe. Isang tradisyonal na lunas na madalas ay epektibo, ngunit tila bingi ang lagnat sa dasal at sa gamot-gamotang herbal. Lumubog ang araw at kasabay nito ang pag-asa sa puso ni Enzo. Gabi na. Yakap-yakap niya si Zoe sa ilalim ng tulay. Ang dating mainit na katawan nito ay nagbabaga na ngayon. Ang paghinga nito ay mababaw at mabilis. Tumingin si Enzo sa kanyang sako na walang laman pagkatapos ay sa batang halos wala ng buhay sa kanyang mga bisig. Naintindihan niya sa sandaling iyon. Ang pagpupulot ng bote ay hindi makapagliligtas kay Zoe. Masyadong mabagal, masyadong maliit ang kita. Ang kailangan ni Zoe ay doktor. Ang kailangan niya ay totoong pera at kailangan niya ito ngayon din. Tumingala siya at pinagmasdan ang walang katapusang agos ng mga sasakyan sa malaking kalsada. Ang mga ilaw nito ay kumikinang na parang mga bituin na hindi niya maaabot. Ang bawat isang kotse ay may lamang mga taong may kakayahang bumili ng gamot, magbayad ng ospital. Mga taong hindi namomroblema kung paano makakaraos sa gabi. Isang mapait na katotohanan ang tumampal sa kanya. Kailangan niya ng milagro o kung wala kailangan niyang gumawa ng paraan kahit ano pa man ito. Kahit pa ang kapalit nito ay ang huling piraso ng kanyang dignidad. Dala-dala ang nanginginig na katawan ni Zoe tumakbo si Enzo. Ang bawat hakbang niya ay tila may karayom tinutusok ang kanyang mga paang nakayapak. Ang liwanag ng isang maliit na butika sa kanto, ang kanyang tanging gabay. Isang manipis na sinag ng pag-asa sa makapal na kumot ng gabi. Pumasok siya sa loob hila-hila, ang isang hiningang naghahabol. Tulong, tulong po. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang parmasyutiko, isang lalaking nasa katanghalian ng edad at may makapal na salamin, ay napatingin mula sa kanyang binabasa. Ang kanyang mukha ay agad na kumunot nang makita ang marungis na bata na may kargang paslit. Isang tingin ng pandidiri. Anong kailangan mo? Tanong ng lalaki, ang tono ay malamig at walang pasensya. Gamot po, para sa lagnat. Sobrang init po niya. Pakiusap ni Enzo, nanginginig ang boses. Ipinakita niya ang mga baryang lukot-lukot sa kanyang palad, basang-basa sa pawis. Ito lang po ang pera ko. Sumulyap ang lalaki sa mga barya pagkatapos ay sa bata. Hindi sapat yan kahit para sa isang tableta ng pinakamurang gamot. Matigas niyang sabi. At kahit sapat pa, hindi ko alam kung anong gamot ang ibibigay ko. Bawal kami magbigay ng gamot sa bata nang walang reseta ng doktor. Lumabas ka, nakakaabala ka sa ibang customer. Pero sir, mamamatay po siya. Pagmamakaawa ni Enzo, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam sa problema mo. Sigaw ng lalaki na wala na ng pasensya. Lumabas ito mula sa likod ng counter at marahas na itinulak si Enzo palabas ng pinto. Umalis ka, sabi. Dito ka pa magkakalat ng sakit. Bumagsak si Enzo sa semento ng bangketa. Napasubsob siya, ngunit ang una niyang inatupag ay ang protektahan si Zoe mula sa pagtama sa sahig. Niyakap niya ito nang mahigpit, ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Ang sakit ng kanyang pagkakabagsak ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagtanggi na kanyang natanggap. Naupo siya doon sa gilid ng kalsada habang ang mga sasakyan ay patuloy na dumaraan na tila walang nakikita. Niyakap niya si Zoe na ngayon ay mahinang umuungol na lang.
Ang lahat ng kanyang ipinaglalaban, ang kanyang dignidad bilang isang mambabakal na hindi umaasa sa limos, ang kanyang paninindigan na hindi gagamitin si Zoe para sa awa lahat ng lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap. Anong silbi ng dangal kung ang kapalit nito ay ang buhay ng nag-iisang taong mahalaga sa kanya? Tumingin siya sa di kalayuan, sa isang malaking intersection na naliligo sa mga ilaw trapiko. Doon, sa ilalim ng pula-dilaw at berdeng ilaw, nakita niya ang ibang mga bata. Mga batang kasing edad niya, kumakatok sa mga bintana ng kotse, nag-aabot ng sobre, sumasayaw sa saliw ng kalansing ng mga barya sa lata. Ang mga mukha na dati niyang tinitingnan nang may kaunting pagmamaliit ay ngayon tila mga salamin na nagpapakita ng kanyang kahahantungan. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga salita ni Mang Tomas, "Darating ang araw, luluhod ka rin sa gutom." Naramdaman ni Enzo ang isang pamilyar na init sa kanyang mga tainga ngunit hindi ito galit. Ito ay pagsuko. Tama ang matanda. Sa mundong ito ang diskarte ang nagpapatuloy. At ngayon wala na siyang ibang diskarte na natitira. Pinagmasdan niya ang mukha ni Zoe. Ang mga mata nito ay nakapikit, ang mga labi ay tuyo at putok-putok. Isang mahinang tunog ang lumabas mula sa paghinga nito, isang sipol na tila huling habilin. Ang tunog na yon ang bumasag sa huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Wala nang importa ang sasabihin ng iba. Wala nang importa ang tingin ng mundo. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso sa kanyang mga bisig. Mahigpit niyang hinawakan ang tela ng kanyang gendongan. Maingat niyang inayos si Zoe sa kanyang likuran, tinitiyak na ang ulo nito ay nakasandal ng maayos sa kanyang balikat. Hinaplos niya ang nagbabagang pisngi nito at bumulong, "Sandali lang to, Zoe, gagaling ka rin. Pangako ni Kuya." Bumuntong hininga siya, nang malalim, isang hiningang naglalaman ng lahat ng kanyang takot, kahihiyan at pagmamahal. Tumayo siya, ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Bawat hakbang palapit sa intersection ay tila 1 milya ang layo. Ang mga ilaw ng sasakyan ay sumisilaw sa kanyang paningin. Ang ingay ng mga busina at makina ay isang nakabibinging koro. Para siyang isang sundalong walang armas na sasalubong sa isang digmaan. Huminto siya sa gilid ng kalsada, naghihintay na magpula ang ilaw. Nang huminto ang unang hilera ng mga sasakyan, humakbang siya pababa mula sa bangketa. Ang kanyang mga paa ay tumapak sa mainit pa ring aspalto. Ang unang hakbang patungo sa isang mundong kanyang iniiwasan. Ang unang hakbang patungo sa pagbebenta ng kanyang huling pag-aari, ang kanyang dangal. Hindi na siya si Enzo ang mambabakal. Ngayong gabi, isa na lamang siyang kapatid, na gagawin ang lahat para sa kanyang kapatid, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang maging anino sa gitna ng kalsada. Kasabay ng pagpula ng ilaw pantrapiko ay ang pagpatak ng mga unang butil ng ulan. Malamig at malalaki, tila mga luhang bumabagsak mula sa maitim na kalangitan. Para kay Enzo, ang mga patak na yon ay parang mga batong humahampas sa kanyang balat, nagpapabigat sa pasanin na kanyang dinadala. Nanginginig siya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyan na gumagapang sa kanyang buong katawan. "Para lang po sa kapatid kong may sakit," bulong niya sa sarili, paulit-ulit na parang isang dasal na magbibigay sa kanya ng lakas. Lumapit siya sa isang lumang taxi. Kumatok siya nang marahan sa bintana, ngunit ang driver ay umiling lang at itinuro ang metro, nagpapahiwatig na may sakay ito. Lumipat siya sa isang van ng pamilya. Nakita niya ang mga bata sa loob, masayang kumakain ng french fries. Kumatok siya at sa pagkakataong ito ang babaeng nasa passenger seat ay nag-abala pang ibaba ng kaunti ang bintana. "Pasensya na wala." Sabi ng babae, ang boses ay walang emosyon bago mabilis na isinara muli ang bintana, na para bang ang hangin sa labas ay isang lason.
Ang bawat pagtanggi ay isang sampal. Bawat pag-iwas ng tingin ay isang saksak sa kanyang puso. Basa na siya sa ulan at ang damit ni Zoe sa kanyang likuran ay nagsisimula na ring mabasa. Naramdaman niyang mas lalong nag-init ang katawan ng bata, isang mapanganib na init na kumakalat na rin sa kanyang likod. Kailangan niyang magmadali. Sa unahang linya isang itim na SUV ang namumukod tangi. Makintab malaki at tila isang itim na halimaw. Sa gitna ng mga mas maliliit na sasakyan, ang mga bintana nito ay sobrang tinted. Hindi mo makikita kung sino o ano ang nasa loob. Para kay Enzo, ang sasakyang yon ay simbolo ng isang mundong napakalayo sa kanya. Isang mundo ng yaman, kapangyarihan, at marahil, kaunting awa. Gamit ang natitirang lakas ng loob nilapitan niya ito. Ang pinto sa likuran, doon madalas nakaupo ang mga amo. Huminto siya sa tabi nito. Ang tubig ulan ay dumadaloy mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha, humahalo sa mga luhang hindi niya namamalayan na tumutulo na pala. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Tok, tok, tok. Mahina ang kanyang katok. Walang sagot. Sinubukan niya ulit mas malakas ngayon. Tulong po. Pambili lang po ng gamot. Sigaw niya sinusubukang sabayan ang lakas ng buhos ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan. Sa loob ng sasakyan si Maureen ay nakaupo na parang isang estatwa. Pagod ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay namumugto. 2 buwan na siyang hindi nakakatulog ng mahimbing. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na sapatos ng sanggol, ang nag-iisang paalala ng kanyang nawawalang anak. Ang pagkawala ng kanyang unika hidya sa gitna ng isang mall, 2 buwan na ang nakalipas, ang sumira sa kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang kayamanan ay tila basura dahil hindi nito kayang ibalik ang kanyang anak. Si Adrian, ang kanyang tapat na driver, ay sumulyap sa side mirror. "Ma, may bata po sa labas. Mukhang may karga ring bata. Gusto niyo pong bigyan ko para umalis na?" Magalang na tanong nito. Tumango lang si Maureen, hindi man lang lumingon. Masyado siyang abala sa sarili niyang pighati. Ngunit sa kung anong dahilan ng katok sa bintana ay tila iba. Hindi ito isang mapilit na katok. Ito ay isang katok na puno ng desperasyon. Nakatayo pa rin si Enzo sa labas, nanginginig sa ginaw. Ito na marahil ang huli niyang pagtatangka. Kung mabigo pa rin siya dito, susuko na siya. Dadalhin niya si Zoe sa health center kahit walang pera at aasa sa isang milagro mula sa isang mabuting doktor. Parang awa niyo na po para lang sa gamot. Pakiusap ni Enzo, idinikit ang kanyang mukha sa malamig na salamin. Sa sandaling iyon, nagpasya si Maureen na ibaba ang bintana. Mag-aabot siya ng 1,000 piso para mabilis na umalis ang bata at makahanap ito ng masisilungan. Dahan-dahang bumaba ang makapal at itim na salamin. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng sasakyan ay humalik sa mukha ni Enzo. Nagtama ang kanilang mga mata. Natigilan si Enzo sa karangyaan na kanyang nakita sa loob. Natigilan din si Maureen sa kaawa-awang kalagayan ng bata sa kanyang harapan. Ngunit ang atensyon ni Maureen ay hindi nagtagal kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay napako sa munting nilalang na nakasandal sa likod ng bata. Si Zoe, na naramdaman ang malamig na hangin, ay bahagyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang lagnat, itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang nanlalabong mga mata ay direktang tumitig kay Maureen. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Sa panandaliang liwanag na yon, na sinabayan pa ng pagsalamin ng mga ilaw trapiko sa mga butil ng ulan, ang mukha ni Zoe ay naging malinaw na malinaw. Ang mundo ni Maureen ay huminto sa pag-ikot. Ang 1,000 pisong papel ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang puso ay kumabog ng sobrang bilis na tila sasabog sa kanyang dibdib. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mukhang iyon, ang mga pisnging iyon, at ang maliit na nunal sa gilid ng kanang mata. "Zoe!
Bulong ni Maureen, isang tunog na halos hindi marinig. At pagkatapos isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang halo ng pighati, pag-asa, at hindi makapaniwalang kagalakan. Isang sigaw na yumanig sa buong sasakyan, mas malakas pa sa kulog. Anak ko. Ang sigaw mula sa loob ng sasakyan ay parang isang pagsabog na bumasag sa pandinig ni Enzo. Hindi ito sigaw ng galit na karaniwan niyang naririnig. Ito ay isang tunog na puno ng pambihirang emosyon, isang bagay na hindi niya maintindihan, at dahil hindi niya maintindihan, kinatakutan niya ito. Sa mundo niya, ang malalakas na boses mula sa mayayaman ay laging nangangahulugan ng panganib. Huwag po ninyo akong saktan. Sigaw ni Enzo, ang boses ay basag at nanginginig sa takot. Ang kanyang unang reaksyon ay ang tumakbo. Ang instinct na natutunan niya mula sa kalye, kapag may panganib tumakbo ka ng mabilis at huwag lumingon ang umiral. Mabilis niyang ipinihit ang kanyang katawan, handang sumiksik sa pagitan ng isang bus at ng SUV para makatakas. Wala na siyang pakialam sa perang hinihingi niya. Wala na siyang pakialam sa gamot. Ang tanging nasa isip niya ay iligtas si Zoe mula sa kung anumang kapahamakan ang dala ng babaeng iyon. Akala niya magtatawag ito ng pulis o gwardiya dahil dinungisan niya ang mamahaling sasakyan. Adrian, habulin mo yung bata. Huwag mong hayaang makawala. Si Zoe yon. Adrian, anak ko yon. Ang nag-iiyak at hysterical na sigaw ni Maureen mula sa loob. Si Enzo ay patuloy sa pagtakbo. Ang kanyang mga paa na binalot sa manipis at pudpod ng tsinelas ay dumula sa basang aspalto. Muntik na siyang bumagsak. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang ibalanse ang sarili. Hindi siya pwedeng matumba. Kung matumba siya, tatama si Zoe sa matigas na semento. Kuya, si takot. Narinig niyang ungol ni Zoe na nagsimula na ring umiyak ng malakas dahil sa biglaang paggalaw at sa tensyon na nararamdaman nito mula kay Enzo. Ang iyak ng bata ay lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Isang matinding pagsisisi ang sumuntok sa kanya. Sana pala ay hindi na lang niya dinala si Zoe dito. Sana ay nanatili na lang sila sa ilalim ng tulay kahit na magutom. Shh, tahan na Zoe. Nandito lang si Kuya. Tatakbo tayo, uuwi na tayo. Bulong ni Enzo habang hinihingal. Ang hangin ay tila apoy sa kanyang mga baga. Sa likuran niya, narinig niya ang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ng sasakyan. Walang pakialam sa malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang mamahaling damit, si Maureen ay bumaba ng sasakyan. Hinarap niya ang mga naglalakihang puddle ng maruming tubig, sinira ang kanyang mga sapatos na may takong. Bata, teka lang. Huminto ka. Hindi kita sasaktan. Sigaw ni Maureen, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Ngunit sa tainga ni Enzo, ang mga salitang iyon ay parang banta ng isang huhuli sa kanya. Lumingon siya saglit. Sa gitna ng ulan at ng mga ilaw ng sasakyan, nakita niya ang babae, tumatakbo, humahabol, ang mukha ay basang-basa. Hindi niya alam kung dahil sa ulan o sa luha. Nalito si Enzo. Bakit siya hinahabol ng isang mayamang babae? Inakala ba nitong may ninakaw siya? O galit ba ito dahil umiiyak si Zoe malapit sa sasakyan nito? Nakarating siya sa island, sa gitna ng kalsada. Hirap man inakyat niya ang mababang bakal na harang habang mahigpit pa ring yakap si Zoe sa kanyang likuran. Patuloy sa pag-iyak si Zoe, ngunit ang kanyang mga hikbi ay humihina na nauubusan na ng lakas. Naramdaman ni Enzo ang isang matinding kawalan ng pag-asa. Naiipit siya sa pagitan ng pangangailangang iligtas si Zoe sa lagnat at ng pagnanais na takasan ang isang estrangherang tila nawawala sa sarili. Sa pagtawid niya sa kabilang kalsada, isang grupo ng mga tao na sumisilong sa waiting shed ang nakapansin sa kanila. Ang habulan sa gitna ng ulan
ay isang pambihirang tanawin. Tulungan niyo po ako. Wala po akong ginagawang masama. Sigaw ni Enzo sa mga tao, umaasang may tutulong sa kanya. Ngunit walang kumilos. Ang mga tao ay nanood lang, ang kanilang mga mata ay malamig at mapanghusga. Ang ilan ay nagsimula pang magbulungan. Tingnan mo yun, baka kidnapper. Oo nga, tumatakbo hinahabol ng babae. Siguradong ninakaw yung bata. Ang kahihiyang naramdaman niya kanina ay napalitan ng purong takot. Pakiramdam niya ang buong mundo ay kalaban niya. Pakiramdam niya wala ng lugar na ligtas para sa kanila. Bumagal ang takbo ni Enzo. Ang kanyang mga paang puno ng gasgas ay humapdi ng tamaan ng maruming tubig ulan. Ang kanyang ulo ay nagsimula ng umikot. Hindi pa rin siya kumakain mula kahapon. Napasok siya sa isang makitid na eskinita sa pagitan ng dalawang gusali, ngunit sa kanyang pagkadismaya, isa itong dead end. Pader. Isang mataas at malamig na pader ang nasa kanyang harapan. Sa likuran niya papalapit na ang babae. Wala nang matatakbuhan. Humarap si Enzo, isinandal ang kanyang likod sa pader. Maingat niyang ibinaba si Zoe mula sa kanyang gendongan. Niyakap niya ang bata sa kanyang dibdib na para bang ang kanyang payat na katawan ang pinakamatibay na panangga sa buong mundo. Nanginginig siya ng husto. Ang kanyang mga luha ay muling umagos, hinuhugasan ang dumi sa kanyang mukha. "Huwag niyo pong kunin si Zoe. Parang awa niyo na, ma'am. Siya na lang po ang meron ako." Humikbi si Enzo. Sumuko na siya, ngunit handa pa ring lumaban para kay Zoe. Hindi niya alam kung bakit tinawag ng babae ang pangalan ng bata. Ang tanging alam niya, ang mundong ito ay sinusubukang kunin ang nag-iisang kaligayahan na kanyang natagpuan. Huminto si Maureen, ilang metro ang layo. Mula sa kanila, hingal na hingal. Ang kanyang buhok ay laglag na sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap nakatitig kay Zoe, na ngayon ay mahinang umiiyak sa yakap ni Enzo. Siya ang nawawala kong anak. Bulong ni Maureen, ang boses ay basag sa tindi ng emosyon. Natigilan si Enzo. Ang mga salitang yon ay tumama sa kanya ng mas malakas pa sa kidlat. Anak, paanong mangyayari iyon? Ang eskinita ay naging isang entablado para sa isang trahedya. Si Enzo na nakasandal sa pader ay napapaligiran na ngayon. Ang mga taong kaninay, nanonood lang mula sa malayo, ay nagsilapitan na hila ng kuryosidad at ng uhaw sa iskandalo. Sa harapan nila, nakaluhod na ngayon si Maureen, hindi na makatayo sa tindi ng emosyon. At sa pagitan nilang dalawa, naroon si Zoe, ang sentro ng lahat, walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap para sa kanya. "Anak, paanong naging anak niyo po siya?" Tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng pagkalito. "Natagpuan ko po siya sa may pista. Mag-isa lang po siya nilalamig. Akala ko po inabandona na siya." Ang bawat salita ni Enzo ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Maureen. Ngunit ang kanyang isip na matagal nang nilason ng pighati ay hindi pa kayang tanggapin ang buong katotohanan. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak marungis at may sakit sa mga bisig ng isang estranghero mula sa lansangan. Bago pa man makasagot si Maureen, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng mga usisero. "Huwag kayong maniwala diyan." Lumingon ang lahat. Sumingit sa siksikan si Mang Tomas, ang kanyang mukha ay may ngisi ng isang buwitreng nakakita ng bangkay. Nakita niya ang perpektong pagkakataon para makaganti kay Enzo. Kidnapper yang batang yan. Patuloy niya itinuturo si Enzo na parang isang kriminal. "Matagal ko nang napapansin yan. Palagi niyang daladala yang bata para mamalimos. Ginagamit niya para kaawaan." Ang mga salita ni Mang Tomas ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy ng hinala ng mga tao. "Oo nga, tama siya." Sigaw ng isang babae. "Paanong mapupunta sa kanya yang bata na yan? Ang linis-linis ng kutis ng bata. Tingnan niyo siya, ang dungis-dungis." "Sindikato yan. Sigurado ako." Dagdag pa ng isa.
Nagsimulang umugong ang eskinita sa galit ng mga bulungan. Si Enzo ay tila isang daga na na-corner ng isang kawan ng mga pusa. Niyakap niya si Zoe ng mas mahigpit. Hindi po totoo yan, hindi po. Si Adrian, ang driver, ay nakarating na rin. Nakita niya ang delikadong sitwasyon. Ma'am, kailangan na po nating makuha si Zoe at madala sa ospital. Bumabagsak na po ang kondisyon niya. Bulong niya kay Maureen. Tumango si Maureen. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot para sa buhay ng anak, kumapit siya sa pinakamadaling paliwanag na si Enzo ay isang masamang tao. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng determinasyon. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Utos niya kay Enzo, ang boses ay malamig at matigas. Pero ma'am, ibigay mo siya, sabi. Sinubukan ni Maureen na kunin si Zoe, ngunit lalong hinigpitan ni Enzo ang yakap. Para sa kanya, ang pagbibigay kay Zoe ay hindi lamang pagkawala ng isang kasama. Ito ay pag-abandona sa isang pamilya. Ang pagmamatigas ni Enzo ang lalong nagpagalit sa mga tao. Abat ayaw pang ibigay, matigas talaga ang ulo. Hawakan niyo na, baka saktan pa yung bata. Isang lalaki ang humakbang at marahas na hinawakan ang braso ni Enzo. Bitawan mo yung bata, sabi. Aray, bitiwan niyo ko. Sigaw ni Enzo, nagsisimula ng umiyak sa sakit at takot. Ang eksena ay naging isang marahas na kaguluhan. Itinutulak, sinisigawan at minumura nila si Enzo. Sa gitna ng lahat, si Mang Tomas ay nakangisi, nagagalak sa panonood ng paghihirap ng bata. Ginamit ni Adrian ang kanyang malaking katawan para gumawa ng daan para kay Maureen. Sa wakas, nagawa nitong maagaw si Zoe mula sa mga bisig ni Enzo. Ang paghihiwalay ay marahas at mabilis. Isang iglap, ang init ng katawan ni Zoe ay nawala sa mga braso ni Enzo at napalitan ito ng isang nakakapanlamig na kawalan. Anak, anak ko. Humagulgol si Maureen habang niyayakap ang kanyang anak. Nakita niya kung gaano kaputla si Zoe. Ang paghinga nito ay halos hindi na maramdaman. Adrian, sa ospital, bilis. Habang papatakbo sila pabalik sa sasakyan, isang tao ang biglang sumigaw. Tingnan niyo yung dala niya. Baka may ebidensya dyan. Si Mang Tomas, na masigasig sa lahat, ang unang dumampot sa maliit na bag na gawa sa retaso na nakasukbit kay Enzo. Itinapon niya ito sa basang semento. Ang laman nito ay kumalat, isang lumang bote ng gatas na may kaunting tubig, isang sirang laruang kotse, at isang itim na plastic bag na maingat na itinali. Ano to? Tanong ng isang lalaki, itinuturo ang itim na supot. Para kay Enzo, ang supot na yon ay mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Sa isang iglap, kinalimutan niya ang sariling kaligtasan at sumugod para kunin ito. Akin yan. Huwag niyong pakialaman yan. Ang kanyang desperasyon na protektahan ang supot ang lalong nagpatibay sa hinala ng mga tao. May nagtadyak sa supot. May umapak dito. Dumating ang mga pulis na naalarma sa kaguluhan. Ang una nilang nakita ay isang batang kalye na pinagkakaguluhan, isang mayamang babae na umiiyak habang may kargang bata at isang galit na damdong. Madali lang para sa kanila na buuin ang kwento. Arestuhin ninyo yan, kidnapper yan, sir. Sigaw ng mga tao. Hinawakan ng isang pulis si Enzo. Walang kalaban-laban, pinusasan nito ang kanyang maliliit at payat na mga kamay. Ang lamig ng bakal ay gumapang sa kanyang mga buto. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang pag-alis ng itim na SUV. Sa loob ng bintana sa likuran, nakita niya ang mukha ni Maureen, nakatingin sa kanya, isang tingin na puno ng galit, pagkalito at sakit. Bago tuluyang lamunin ng dilim at ng ulan ang sasakyan. Nawala na si Zoe. Nawala na ang kanyang mundo. At siya, si Enzo, ay naiwang mag-isa, pinusasan basang baasa sa ulan at hinuhusgahan bilang isang kriminal ng mga taong walang alam sa kanyang kwento. Ang kanyang tanging nagawa ay ang yumuko, habang ang bigat ng buong mundo
ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang loob ng presinto ng pulisya ay amoy pinaghalong luma at basang papel, matapang na kape at pawis. Mas malamig pa ito kaysa sa ilalim ng tulay, isang lamig na tumatagos hanggang sa buto. Si Enzo ay nakaupo sa isang matigas na silyang kahoy sa isang maliit na kwarto para sa interogasyon. Ang kanyang damit na basang-basa ay gumawa ng isang maliit na puddle ng maruming tubig sa sahig. Tumutulo pa rin ang tubig mula sa kanyang buhok, bumabagsak sa lamesang bakal sa kanyang harapan. Ang posas ay tinanggal na, ngunit ang pakiramdam ng malamig na bakal ay nanatili sa kanyang mga pulso. Sa tapat niya isang pulis na may malaking tiyan at pagod na mga mata ang nakatingin sa kanya. Si Espauto Ricardo Cruz, isang veteranong investigador na nakakita na ng lahat ng uri ng krimen, ngunit sa harap ng batang ito na nanginginig sa takot at ginaw, may kakaiba siyang nararamdaman. Hindi ito ang karaniwang anyo ng isang pusakal na kriminal. O ano na, magsasalita ka na ba? Tanong ni Officer Cruz. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Ang daming testigo. Nakita ka raw na tumatakbo dala-dala yung bata. Hinahabol ka ng ina. Kung hindi ka kidnapper, bakit ka tumakbo? Yumuko lang si Enzo. Paano niya ipapaliwanag ang takot ng isang batang lansangan sa mga taong may uniforme? Paano niya sasabihin na para sa kanya ang pagtakbo ang tanging paraan para mabuhay? Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Maureen. Ang kanyang damit ay tuyo, na marahil ay nakapagpalit sa ospital, ngunit ang kanyang muka ay mas lalo pang gusot. Ang kanyang mga mata na pula at namamaga ay punong-puno ng galit. Nasa emergency room ang anak ko, Officer Critical, ang kondisyon niya dahil sa taas ng lagnat at dehydration. Sabi niya ang bawat salita ay may kasamang panginginig sa galit. Tumingin siya kay Enzo na parang ito ang pinakamasamang nilalang sa mundo. Sino ka? Anong sindikato ang kasama mo? Matagal niyo na bang sinusubaybayan ang pamilya ko? Magsalita ka. Hindi makatingin si Enzo. Ang bawat paratang ay parang isang suntok na hindi niya kayang ilagan. Ma'am, sandali lang po. Pagpapakalma ni Officer Cruz, bumaling siya pabalik kay Enzo. Bata, makipagtulungan ka na lang. Mas mapapabigat ang kaso mo kung magsisinungaling ka. Itinuro niya ang itim na supot na nasa ibabaw ng lamesa. Kinuha ito ng mga pulis bilang ebidensya. Ano ang laman yan? Bakit ayaw mong ipagalaw yan kanina? Droga ba yan? O baka naman gamit sa pangingidnap? Ang tanong na yon ang tila gumising sa natutulog na diwa ni Enzo. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang itim na supot, ang nag-iisa niyang kayamanan, ang nag-iisa niyang patunay. Tumingin si Maureen sa supot ng may pandidiri. Sigurado akong may tinatago yan dyan, baka yung pampatulog na ginamit nila sa anak ko. Naramdaman ni Enzo ang isang biglaang pagkaklas sa loob niya. Hindi galit, kundi isang matinding pangangailangan na ipagtanggol ang kanyang katotohanan. Pagod na siyang akusahan. Pagod na siyang maging kontrabida sa isang kwentong hindi nila alam. Tumingin siya kay Officer Cruz, pagkatapos ay kay Maureen. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng takot ay napalitan ng isang kakaibang determinasyon. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa itim na supot. Ang bawat galaw niya ay mabigat, na para bang buong mundo ay nakamasid. Hinawakan niya ang buhol ng plastik. Ang kanyang mga daliri manhid sa lamig ay nahirapang kalagin ito. Teka, anong ginagawa mo? Saway ni Officer Cruz, akmang pipigilan siya. Hayaan niyo po ako. Pakiusap ni Enzo, ang boses ay halos paos. Ito na lang po ang meron ako. Huminto ang pulis. Nagkatinginan sila ni Maureen na ngayon ay nagtataka na rin sa kilos ng bata. May kakaibang bigat sa atmosfera ng kwarto. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot. Sa wakas nakalas ni Enzo ang buhol. Huminga siya ng malalim. Isang hiningang tila nagmula pa sa kanyang talampakan.
Pagkatapos dahan-dahan, binuksan niya ang supot at ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng malamig na lamesang bakal. Hindi droga, hindi armas, hindi gamit sa krim. Ang kumalat sa lamesa ay isang tumpok ng mga luma, lukot-lukot, at basang-basang papel. Mga papel na minsang naging makintab at bago, ngunit ngayoy mukha ng basura. Ngunit para kay Maureen, ang mga basurang yon ay mas kumikinang pa sa lahat ng diamante sa mundo. Dahil sa bawat isang piraso ng papel, kahit sa mga punit at marurumi, iisang mukha ang nakalimbag. Ang mukha ng isang batang babae na may maliit na nunal sa gilid ng mata. Ang mukha ni Zoe, ang kanyang nawawalang anak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa interrogation room. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa damit ni Enzo at ang mabilis hindi pantay na paghinga ni Maureen. Ang mga papel, mga missing person flyer ay nakakalat sa ibabaw ng lamesa na parang mga tuyong dahon sa taglagas. Ang ilan ay halos hindi na mabasa ang tinta ay kumalat dahil sa ulan. Ang iba ay may mga mantsa ng putik. May isa na may bakas pa ng tapak ng sapatos. Ngunit sa lahat ng iyon, ang nakangiting mukha ni Zoe ay malinaw pa rin. Si Officer Cruz ang unang nakabawi sa pagkabigla. Dahan-dahan niyang dinampot ang isang flyer, pinagmasdan ito, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Enzo. Ang kanyang mukha na kanina'y matigas at mapaghinala ay unti-unting lumambot. Si Maureen naman ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa na para bang natatakot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Hinawakan niya ang isang papel, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ito ang eksaktong flyer na ipinamigay niya sa libu-libong kopya, 2 buwan na ang nakalipas. Saan? Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Maureen, ang kanyang boses ay isang pabulong na halo ng pagtataka at pagsisisi. Itinaas ni Enzo ang kanyang ulo. Ang mga luha na kanina'y pinipigilan niya ay malayang umagos ngayon, ngunit hindi na ito luha ng takot. Ito ay luha ng isang taong sa wakas ay handa ng ilabas ang bigat na matagal na niyang dinadala. Hindi po ako marunong bumasa. Simula niya, ang kanyang boses ay basag, ngunit malinaw. Pero kilala ko po ang mukha sa papel na yan. Siya po si Zoe. 1 buwan na po ang nakalipas nung una kong mapulot yan, malapit sa basurahan. Hindi ko po alam kung anong nakasulat, pero alam ko po na may naghahanap sa kanya. Huminga siya ng malalim, inaalala ang mga araw na lumipas. Mula po nung araw na yon, pag may nakikita po akong papel na ganyan, sa sahig sa poste, sa kanal, pinupulot ko po lahat. Pagpapatuloy niya ang kanyang tingin, ay napako sa mga papel. Ayaw ko po kasing may umapak sa mukha niya. Ayaw ko pong itapon lang siya, na parang basura. Ang bawat salita ni Enzo ay isang sampal sa mukha ni Maureen. Ang bawat kataga ay isang patunay ng isang kabutihang loob na hindi niya sukat akalain. Kaya po kami laging nandoon sa intersection. Halos paos na, sabi ni Enzo. Ang pinakatatago niyang sikreto ay lumalabas na ngayon. Hindi po ako namamalimos ng pera, ma'am. Umaasa po ako na sa dami ng sasakyang dumadaan, may isang makakakita sa mukha ni Zoe. May isang makakakilala sa kanya. Dinadala ko po siya doon araw-araw para may makakita sa kanya at maiuwi na siya sa totoong bahay niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Maureen at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nakita ng babae, kundi isang dalisay at nakakasugat na katapatan. Kasi po, wala po akong maibibigay sa kanya kundi karton na higaan at tirang pagkain. Alam ko pong may mas magandang buhay na naghihintay para sa kanya. Gusto ko lang po siyang iuwi. Ang simpleng pangungusap na yon ang tuluyang bumasag sa puso ni Maureen.
Ang lahat ng galit, lahat ng hinala, lahat ng paghuhusga ay biglang gumuho at napalitan ng isang dambuhalang alon ng hiya at pasasalamat. Ang batang ito na hinusgahan niya sinigawan at ipinahuli. Ang batang ito na akala niya'y isang demonyo ay isa palang anghel. Isang anghel na hindi lang inalalagaan ng kanyang anak, kundi gumawa pa ng sarili nitong misyon para maibalik ito sa kanya gamit ang sarili nitong simple at limitadong paraan. Hindi na napigilan ni Maureen. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa sahig sa harap ni Enzo. Hindi na siya ang makapangyarihang ginang. Hindi na siya ang mayamang biktima. Isa na lamang siyang ina na nakaharap sa tagapagligtas ng kanyang anak. Gumapang siya palapit at sa pagkabigla ni Enzo at ni Officer Cruz, niyakap niya ang marurungis na binti ng bata. "Patawarin mo ko! Patawarin mo ko, anak!" Humagulgol si Maureen, ang kanyang iyak ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang kanyang mamahaling damit ay nabasa sa puddle ng maruming tubig sa sahig, ngunit wala na siyang pakialam. "Pinagbintangan kita. Hinusgahan kita. Patawarin mo ako. Ikaw ang nagligtas sa kanya. Ikaw." Natigilan si Enzo. Hindi siya makagalaw. Ang init ng yakap sa kanyang mga binti, ang init ng mga luhang tumatama sa kanyang balat, ito ay isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam ng isang ina. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng presinto, ang isang batang ulila at isang inang nawalan ay nagsimulang maghilom, pinagdugtong ng mga pira-pirasong papel na simbolo ng isang wagas na pagmamahal. Ang malamig at walang kulay na interrogation room ay naging isang silid ng pagbabago. Matapos ang pag-amin ni Enzo, mabilis na kumilos si Officer Cruz. Ang lahat ng paratang laban sa bata ay agad na binawi. Si Mang Tomas naman, na nakilala mula sa testimonya ng ilang saksi, ay hinanap at dinala sa presinto para sa pananagutan sa pagsisimula ng gulo at paninirang puri. Ang hustisya na tila bulag kanina ay nagsimula ng makakita. Para kay Maureen, ang paghingi ng tawad ay hindi sapat. Ang utang na loob niya kay Enzo ay isang bagay na hindi mababayaran ng pera o simpleng pasasalamat. Habang inaayos ang mga papeles sa presinto, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na babago sa kanilang mga buhay magpakailanman. "Halika, Enzo," sabi ni Maureen. Ang kanyang boses ay malumanay na ngayon, puno ng isang bagong natagpuang pagmamahal. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Sa unang pagkakataon, hindi umiwas si Enzo. Ang kanyang kamay na sanay sa dumi at kalyo ay lumapat sa malambot na palad ng babae. "Kailangan tayong puntahan si Zoe." Ang biyahe papunta sa ospital ay tahimik, ngunit hindi ito isang nakakailang na katahimikan. Ito ay isang katahimikan na puno ng mga hindi masabi na emosyon. Nakaupo si Enzo sa malambot na upuan ng SUV, nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad, na dati simbolo ng kanyang kahirapan, ay tila may bagong kahulugan ngayon. Pagdating nila sa isang pribadong silid sa pinakamagandang ospital sa syudad, nakita ni Enzo si Zoe na nakahiga sa isang malinis at puting kama. May mga tubo ng dextrose na nakakabit sa munting kamay nito at isang oxygen mask ang tumatakip sa bibig at ilong nito. Ngunit sa kabila ng lahat, mas payapa na ang itsura ng bata. Ang kanyang paghinga ay malalim at regular na. Sabi ng doktor na agapan natin, bulong ni Maureen habang nakatayo sila sa tabi ng kama. Kung nahuli pa raw tayo ng ilang oras, hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Hinawakan niya ang balikat ni Enzo. "Ikaw ang dahilan kung bakit nandito pa siya, Enzo. Ikaw." Naupo si Enzo sa isang silya sa tabi ng kama. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Zoe na walang dextrose. Mainit pa rin ito, ngunit hindi na ang nagbabagang init ng lagnat. Ito na ang normal na init ng isang buhay at malusog na katawan.
Sa pagdampi ng kanilang mga balat, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Zoe at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Enzo na para bang sa gitna ng kanyang pagkakatulog, kinikilala pa rin niya ang presensya ng kanyang tagapag-alaga. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Enzo. "Hindi ka na uuwi sa ilalim ng tulay," biglang sabi ni Maureen, binasag ang katahimikan. Napatingin si Enzo sa kanya, may pagtataka sa mga mata. "Po." Lumuhod si Maureen sa harap niya para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan niya ang parehong kamay ng bata. "Enzo, gusto kong maging bahagi ka ng pamilya namin. Gusto kong maging anak kita. Gusto kong maging kuya ka ni Zoe, hindi lang sa ilalim ng tulay, kundi sa loob ng isang tunay na tahanan." Natigilan si Enzo. Ang mga salitang iyon ay tila nanggaling sa isang panaginip. Isang anak, isang pamilya, isang tahanan. Ito ang mga bagay na matagal na niyang ibinaon sa limot mga pangarap na masyadong masakit isipin. Pero isa lang po akong pulubi. Marumi po ako. Hindi po ako marunong bumasa. Sunod-sunod niyang sabi na para bang sinusubukang kumbinsihin si Maureen na nagkakamali ito ng desisyon. Umiling si Maureen, ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. "Ang nakikita ko, Enzo, ay hindi isang pulubi. Ang nakikita ko ay isang bayani. Ang nakikita ko ay isang batang may puso na mas malinis pa sa sino mang nakilala ko. Ang pagbasa, matututunan mo yan. Ang lahat ng bagay maibibigay ko sa'yo. Pero ang kabutihan ng puso mo, yan ang regalong ikaw ang magbibigay sa amin." Kinabukasan, dinala ni Maureen si Enzo sa kanyang bahay, isang mansyon sa loob ng isang eksklusibong subdivision. Para kay Enzo, para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang mga sahig ay sobrang kintab na kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Ang mga kisame ay sobrang taas na, tila abot na ang langit. May mga katulong na nakangiti sa kanyang mga malalambot na sofa at isang hardin na mas malaki pa sa buong lugar na tinitirhan niya dati. Ang unang ginawa ni Maureen ay ang dalhin siya sa isang malaking banyo na may bathtub. Tinulungan siya ng isang katulong na maligo. Ang mainit na tubig at mabangong sabon ay tila hinuhugasan hindi lang ang dumi ng ilang taon mula sa kanyang balat, kundi pati na rin ang bigat at sakit mula sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, binigyan siya ng mga bagong damit, malambot at malinis. Pagsusuot niya ng t-shirt at shorts at pagtingin sa salamin, isang ibang bata ang tumingin pabalik sa kanya. Isang batang malinis na may maayos na buhok at mga matang hindi na laging puno ng takot. Dinala siya ni Maureen sa isang kwarto. Mas malaki pa ito sa espasyo niya sa ilalim ng tulay. Sa gitna nito ay isang kama na may malambot na kutsyon at maraming unan. "Ito ang magiging kwarto mo, Enzo," sabi ni Maureen. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama. Hinawakan niya ang kumot. Napakalambot. Umupo siya sa gilid nito. Lumubog siya sa lambot. Humiga siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang yakap ng isang tunay na kama. Napapikit siya. Ang pakiramdam ay napakasarap, ngunit may kaunting kirot. Paano si Zoe? Paano ang buhay na iniwan nila? Tila nabasa ni Maureen ang kanyang iniisip. Bukas na bukas, makakalabas na si Zoe sa ospital. Dito na siya uuwi, kasama mo. Ang mga salitang iyon ang nagpabura sa huling guhit ng kalungkutan sa kanyang puso. Nang gabing iyon, natulog si Enzo ng mahimbing, walang dagundong ng truck, walang kagat ng lamok, walang takot na may magnakaw ng kanyang mga bote. Kinabukasan, tinupad ni Maureen ang kanyang pangako. Sinundo nila si Zoe sa ospital. Pagdating ng bata sa bahay, kahit medyo mahina pa ang kanyang mga mata, ay nagliwanag nang makita si Enzo sa isang malinis at maliwanag na kapaligiran. "Kuya!" Mahinang tawag ni Zoe. "Zoe!" sagot ni Enzo. Binuhat niya ito ng may pag-iingat. Sa loob ng malaking bahay na yon, sa gitna ng karangyaan, muling nabuo ang kanilang maliit na mundo. Sila pa rin si Enzo at si Zoe. Ngunit ngayon, hindi na sila kailanman muling magugutom, giginawin o matatakot.
Sa pagtatapos ng araw habang papalubog ang araw sa malawak nilang hardin, isang ambulansya ang huminto sa tapat ng ospital. Bumaba mula roon si Zoe, na ngayon ay nasa mga bisig na ni Enzo. Habang naglalakad sila, papasok mahinang bumulong si Zoe sa tainga ni Enzo. "Kuya, uwi na tayo." Tumingin si Enzo sa batang yakap niya, pagkatapos ay kay Maureen na nakangiting naghihintay sa kanila. Ngumiti siya pabalik, isang nangiting abot tenga. "Oo, Zoe," sagot niya. "Nasa bahay na tayo." Isang buwan ang lumipas. Ang dating magulo at marahas na ritmo ng buhay ni Enzo ay napalitan ng isang payapa at nakaayos na schedule. Umaga gigising siya, hindi dahil sa dagundong ng tulay, kundi sa sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ng kanyang kwarto. Ang unang mukhang makikita niya ay ang natutulog na si Zoe sa isang maliit na kama, sa tabi ng sa kanya isang arrangement na hiniling niya mismo kay Maureen. Pagkatapos ng almusal na hindi natira-tira o pulot lang, may isang pribadong tutor na darating para turuan si Enzo. Sa una nahirapan siya. Ang mga letra ay parang mga langgam na gumagapang sa papel. Ngunit ang determinasyon na minsan niyang ginamit sa paghahanap ng bote ay ibinuhos niya ngayon sa pag-aaral. Ang kanyang inspirasyon ang makabasang muli ng mga kwentong pambata. Para kay Zoe, hindi na gamit ang imahinasyon lang, kundi ang mga salitang nakasulat mismo. Si Zoe naman ay mabilis na nakabawi. Ang kanyang mga pisngi ay muling naging mabilog at namula-mula. Ang kanyang mga tawa ay umaalingaw-ngaw na sa buong kabahayan, isang musika sa tainga ni Maureen at Enzo. Naging anino niya si Enzo. Kung nasaan si Enzo, naroon din siya, laging nakakapit sa laylayan ng damit ng kanyang kuya. Isang hapon habang nag-aayos si Enzo ng kanyang mga gamit sa pag-aaral, binuksan niya ang isang drawer sa kanyang mesa. Sa loob nito maingat na nakatupi ay ang itim na supot na plastik. Kinuha niya ito at inilabas ang laman, ang mga luma at lukot na flyer. Enzo. Napalingon siya. Nakatayo si Maureen sa may pintuan, may dalang isang tray ng merienda. Nakita nito ang mga papel na hawak niya. "Bakit mo pa itinago ang mga yan, anak?" Tanong ni Maureen. Lumapit ito at naupo sa tabi niya sa kama. Tinitigan ni Enzo ang mga flyer. Ang bawat isa ay may kwento. Ang isang ito ay nakuha niya sa kanal. Ang isa ay dinukot niya mula sa bibig ng isang aso. Ang isa naman ay maingat niyang tinanggal sa isang pader na puno ng dumi. "Para po hindi ko makalimutan." Mahinang sagot ni Enzo. Tumingin siya kay Maureen. Ang kanyang mga mata ay may lalim at karunungan na hindi akma sa kanyang edad. "Para po. Pag malaki na ako at naging matagumpay, lagi ko pong maaalala na sa labas po ng magandang bahay na ito, maraming bata ang katulad ko dati. Maraming batang nagbubuhat ng sarili nilang Zoe." Hinaplos niya ang litrato ni Zoe sa flyer. "Gusto ko po balang araw ako naman po yung nasa loob ng magandang kotse. Ako naman po yung magbababa ng bintana para tumulong sa kanila. Para malaman nila na hindi lahat ng tao ay masama." Niyakap ni Maureen si Enzo ng mahigpit. Ang batang ito na dumanas ng napakaraming paghihirap ay hindi nagtanim ng galit sa mundo. Sa halip ang kanyang puso ay lalong napuno ng pag-unawa at pagnanais na tumulong. Natagpuan ni Maureen ang hindi lang isang anak na lalaki, kundi isang inspirasyon. Kinabukasan, Linggo. May kakaibang plano si Maureen. "Magbihis kayo," sabi niya kina Enzo at Zoe. "May pupuntahan tayo." Sumakay sila sa itim na SUV, ang mismong sasakyan kung saan nagsimula ang lahat. Nagmaneho si Adrian, ngunit sa pagkakataong ito, ang destinasyon nila ay hindi isang mall o isang mamahaling restaurant. Bumalik sila sa kalsada ng EDSA. Bumalik sila sa intersection kung saan naganap ang kanilang magulo ngunit makahulugang pagkikita. Habang papalapit sila, naramdaman ni Enzo ang isang pamilyar na kaba. Nakita niya ang ilalim ng tulay, ang kanyang dating tahanan. Nakita niya ang bangketa kung saan siya itinulak ng parmasyutiko.
at nakita niya ang pwesto ni Aling Lourdes na nagtitinda pa rin ng lugaw. Adrian, huminto ka dyan. Utos ni Maureen. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng kariton ni Aling Lourdes. Bumaba si Maureen kasama si Enzo. Natigilan ang matanda nang makita ang magandang babae at ang batang malinis na papalapit sa kanya. Sandali itong nag-isip bago tuluyang namukaan si Enzo. Enzo hiho, ikaw na ba yan? Gulat na tanong ni Aling Lourdes, halos mabitawan ang sandok. Ngumiti si Enzo. Opo, Aling Lourdes, ako po. Ipinakilala ni Maureen ang kanyang sarili. Ikinuwento niya ang lahat. Umiyak ang matanda sa tuwa at pasasalamat sa Diyos. Inabutan ni Maureen si Aling Lourdes ng isang makapal na sobre ng pera para po makapagsimula kayo ng isang maliit na karinderya para hindi na po kayo magbilad sa araw at ulan. Salamat po sa pagtulong ninyo sa mga anak ko. Mula sa bintana ng kotse nakita ni Enzo ang iba pang mga batang lansangan, marurunggis naglalaro sa gitna ng panganib. Dati isa siya sa kanila. Ngayon, nasa kabilang panig na siya ng bintana. Bago sila tuluyang umalis, habang naghihintay sa berdeng ilaw, isang batang babae, marahil ay mga 7 o 8 taong gulang, ang lumapit at kumatok sa kanilang bintana. Nakayapak ang ito at may hawak na sampagwita. Akmang aalisin na ni Adrian ang lock ng pinto para bigyan ito ng pera, ngunit pinigilan siya ni Enzo. Ako na po, sabi niya. Binuksan niya ang bintana. Ngumiti siya sa bata. Kinuha niya ang isang sampagwita at inabutan ito. Hindi lang ng barya, kundi ng isang malutong na 1,000 piso mula sa perang ibinigay sa kanya ni Maureen. Nanlaki ang mata ng bata. Salamat po kuya, salamat po. Mag-iingat ka, sabi lang ni Enzo. Nang muling umandar ang sasakyan, tumingin si Enzo sa labas. Tinitigan niya ang intersection, ang mga sasakyan, ang mga gusali, ang mga taong naglalakad. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang kaaway. Tinitingnan niya ito ngayon bilang isang paalala. Isang paalala ng kanyang pinanggalingan at isang pangako sa kanyang patutunguhan. Hindi na siya si Enzo ang pulubi. Hindi na rin siya si Enzo ang bayani. Siya na ngayon si Enzo, isang anak at isang kuya. Isang batang minsan ay itinuring na basura ng lansangan, ngunit sa huli ay nagpatunay na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa isang pusong kumikinang kahit sa pinakamadilim na lugar. Ang ilaw pantrapiko ay naging berde at umarangkada ang sasakyan, papalayo sa nakaraan at patungo sa isang bagong umaga. Ngunit para kay Enzo ang pinakamaliwanag na ilaw ay hindi na nagmumula sa mga poste o sa mga sasakyan. Ito ay ang ilaw sa loob ng kanyang puso, isang ilaw ng pag-asa, pagmamahal at pasasalamat. Isang ilaw na hindi na kailanman mamamatay. Ang mansyon ni Maureen na minsang tiningala ni Enzo bilang isang paraiso ay unti-unting nagpapakita ng sarili nitong mga anino. Para sa mundo sa labas ang kanilang kwento ay isang modernong fairy tale, isang batang ulila na iniligtas ang nawawalang prinsesa at bilang gantimpala, ginawang prinsipe. Naging laman sila ng mga social media post at ilang artikulo sa lifestyle magazines, laging nakangiti, laging perpekto. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, ang katotohanan ay mas komplikado. Si Enzo, bagamat napapaligiran ng lahat ng bagay na material, ay hindi maiwanan ang mga ugali ng lansangan. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, lihim siyang nagtatago ng tinapay o prutas sa ilalim ng kanyang kama o sa loob ng aparador. Para sa isang batang lumaki sa gutom ang ideya ng isang bukas na laging may pagkain ay mahirap paniwalaan. Ang kasiguraduhan ay nasa pagkaing kaya niyang hawakan, hindi sa pangakong laging may laman ang hapagkainan. Isang araw habang naglilinis ang isang katulong, natuklasan nito ang tumpok ng mga pagkain, ang ilan ay inaamag na sa likod ng cabinet ni Enzo.
Dala ng pag-aalala, ipinaalam niya ito kay Maureen. Gulat at bahagyang nasaktan, kinumpronta ni Maureen si Enzo ng gabing iyon. "Enzo anak, bakit mo ginagawa to?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bakas ng pagkalito. "Hindi ka na magugutom dito. Kailanman. Puwede kang kumain kahit anong oras mo gusto." Nakayuko si Enzo, nakatingin sa makintab na sahig. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang takot na nakatatak na sa kanyang pagkatao. Ang takot na isang araw baka magising na lang siyang muli sa ilalim ng tulay, at ang lahat ng ito ay isa lang palang magandang panaginip. "Pasensya na po, Mama," ang tanging naisagot niya. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng isang maliit na lamat sa puso ni Maureen. Hindi niya maintindihan. Ginagawa niya ang lahat para ibigay kay Enzo ang pinakamagandang buhay, ngunit bakit tila hindi pa rin ito kayang magtiwala? Ang lamat na ito ay lalong lumaki dahil sa isa pang anino, ang anino ng lipunan. Isang hapon, nag-organisa si Maureen ng isang maliit na salo-salo sa kanilang hardin para sa kanyang mga kaibigan mula sa alta sosyedad. Gusto niyang formal na ipakilala si Enzo. Isa sa mga bisita ay si Patricia, isang babaeng kilala sa kanyang matamis na ngiti at mas matalas na dila. "Oh, Maureen, he's adorable," sabi ni Patricia habang tinitingnan si Enzo mula ulo hanggang paa na, para bang sinusuri ang isang bagong alagang hayop. "Such a heartwarming story, para kang isang santo." Pilit na ngumiti si Maureen. "He's my son, Patricia." Habang naglalaro si Enzo at Zoe sa damuhan, narinig ni Maureen ang bulungan ni Patricia sa isa pa nilang kaibigan. "Naisip mo ba kung anong mga sakit ang nakuha niya sa lansangan? At ang ugali? You can take the boy out of the slums, but can you really take the slums out of the boy?" Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Maureen na parang mga bubog. Bigla ang kanyang anak ay hindi na isang bayani, kundi isang proyekto. Isang kaso ng kawanggawa sa mata ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa takot na mahusgahan, lalong naging mahigpit si Maureen sa pagdidisiplina kay Enzo. Ang bawat maliit na pagkakamali, ang paggamit ng kamay sa pagkain, ang pagsasalita ng Tagalog na may accent ng kalye, ang paglalaro ng marumi ay agad niyang itinatama. "Enzo, hindi ganyan. Gamitin mo ang kubyertos. Enzo, speak in English. You have to practice. Enzo, huwag kang magpagulong-gulong sa damo, madudumihan ang bago mong damit." Ang bawat pagtatama, bagamat nagmumula sa pagmamahal at pagnanais na protektahan siya, ay naging isang mensahe para kay Enzo na ang tunay na siya ang Enzong galing sa ilalim ng tulay ay hindi katanggap-tanggap, na kailangan niyang magbago para maging karapat-dapat sa bagong buhay na ito. Ang paraiso ay unti-unting nagiging isang ginintuang hawla. Isang gabi, may isang malakas na kulog at kidlat. Nagising si Enzo, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Ang tunog ay nagpaalala sa kanya ng mga gabi sa ilalim ng tulay, kung saan ang mga dumadaang truck ay parang mga halimaw na yayanig sa kanyang mundo. Sa halip na tumakbo sa kwarto ni Maureen, dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang kanyang unan at humiga sa malamig na sahig sa ilalim ng kanyang kama. Doon sa sikip at dilim, naramdaman niya ang isang pamilyar na pakiramdam ng kaligtasan. Samantala, sa isang madilim at masikip na beer house sa kabilang dulo ng syudad, isang anino mula sa nakaraan ang muling lumitaw. Si Mang Tomas, na kalalaya lang mula sa kulungan, ay nakaupo sa isang sulok, may hawak na baso ng murang alak. Sa kanyang mukha ay may isang mapait na ngiti. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakalat ang isang lumang dyaryo. Sa front page may isang larawan si Maureen, si Enzo, at si Zoe, ang pamilyang Milagro. "Pamilya," bulong ni Mang Tomas sa sarili bago dinurog ang dyaryo sa kanyang kamay. "Tingnan natin kung gaano katibay ang pamilyang itinayo sa kasinungalingan." Hindi niya alam ang buong katotohanan. Ang alam lang niya, ang batang kinaiinisan niya ay namumuhay na ngayon
na parang isang hari at siya na naging biktima raw ng maling akala ay nabigyan lang ng kaunting pera para manahimik. Ang kawalan ng hustisya ay kumukulo sa kanyang dugo. Kinuha niya ang isang luma at basag na cellphone. May nakuha siyang impormasyon, isang numero. Ang numero ng opisina ni Maureen. Isang plano na puno ng inggit at paghihiganti ang nabubuo na sa kanyang isipan. Ang anino ng nakaraan ay hindi lang basta nananatili. Ito ay gumagapang naghahanda ng maningil. Ang telepono sa opisina ni Maureen ay tumunog. Ito ay isang pribadong linya na iilan lang ang nakakaalam. Inaasahan niyang isa ito sa kanyang mga business partner mula sa ibang bansa. "Hello, this is Maureen." Sagot niya ang kanyang boses ay profesional at kontrolado. Sa kabilang linya isang garalgal at pamilyar na boses ang sumagot, isang boses na tila nagmula sa isang masamang panaginip. "Magandang araw, ma'am. Naaalala mo pa ba ako?" Biglang nanlamig ang buong katawan ni Maureen. Ang boses na yon, ang tono ng panunuya, hindi siya maaaring magkamali. "Sino to?" tanong niya kahit na alam na niya ang sagot. "Sino pa ba ang kontrabida sa fairy tale ninyo?" Isang tuyong tawa ang sumunod. "Si Tomas ito." "Oo, yung matandang pulubi na ipinakulong mo." Ang pangalan ay parang isang suntok sa sikmura ni Maureen. Napatayo siya mula sa kanyang upuan, ang mga kamay ay nanginginig. "Anong kailangan mo? Paano mo nakuha ang numerong ito?" "Sa mundo ng mahihirap, ma'am, lahat nabibili ng pera. At sa mundo ng mayayaman, lahat nasisira ng tsismis." Sagot ni Mang Tomas, ang bawat salita ay may bahid ng pagbabanta. "Nakita ko kayo sa dyaryo. Ang ganda ninyong tingnan. Ang pamilyang milagro. Nakakayak." "Wala na tayong dapat pag-usapan." Matigas na sabi ni Maureen, akmang ibababa ang telepono. "Teka lang." Mabilis na sigaw ni Mang Tomas. "Baka gusto mong marinig ang kwentong ibebenta ko sa mga reporter, isang kwento tungkol sa isang mayamang ginang na nag-hire ng isang matandang pulubi para gumawa ng eksena para palabasin na kidnapper ang isang bata at para siya ang maging bida sa huli. Magandang anggulo, hindi ba, ang kabayanihan sa likod ng pera?" Nanigas si Maureen. Ang kasinungalingan ay napakababa at napakasama. Ngunit alam niyang sa uhaw na mundo ng media ito ay isang kwentong papatulan. Ang kanyang pinakamalaking takot na ang kanilang magandang kwento ay madungisan ay nagkakaroon ng katuparan. "Hindi yan totoo at alam mo yan." Mahinang sagot niya. "Pero sino ang paniniwalaan nila? Ma'am, ikaw na may lahat ng rason para magsinungaling para protektahan ang iyong imahe. O ako, isang kaawa-awang matanda na biktima ng sistema?" Hamon ni Mang Tomas. "1,000,000. Yan lang ang kailangan ko para makalimot, para ang kwento natin ay manatiling kwento mo lang." Ting! Ang tunog ng pagbaba ng telepono. Naiwan si Maureen na nakatayo, ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Tong Tien. Ito ang bangungot na hindi niya inasahan. Ang tawag na yon ang nagtulak kay Maureen sa bingit ng paranoia. Sa halip na sabihin kay Enzo o humingi ng tulong sa pulisya, pinili niyang itago ito. Natatakot siya. Natatakot siyang kung malalaman ito ng publiko, ang unang huhusgahan ay si Enzo. Ang nakaraan nito bilang isang batang lansangan ay gagawing mas kapani-paniwala ang mga kasinungalingan ni Mang Tomas. Gusto niyang protektahan si Enzo, ngunit sa kanyang pagprotekta, lalo niya itong inilalayo. Naging mas iritable si Maureen. Ang kanyang pasensya ay numipis. Ang mga maliliit na bagay na dati niyang pinalalampas ay naging malalaking issue. Isang araw umuwi si Enzo mula sa kanyang tutorial na may putik sa kanyang bagong sapatos. Naglaro sila ng habulan ng kanyang mga bagong kaibigan sa parke. "Enzo, ano na namang itsura yan?" Bungad sa kanya ni Maureen, ang boses ay mataas at puno ng tensyon. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mag-ingat ka
Sa mga gamit mo, hindi pinupulot sa basura ang mga yan. Ang salitang basura ay tumama kay Enzo na parang isang sampal. Napayuko siya hindi dahil sa sapatos, kundi dahil sa paalala ng kanyang pinanggalingan. Sorry po, Mama. Bulong niya. Ang tensyon sa bahay ay naramdaman kahit ni Zoe. Ang dating masayahing bata ay naging mas tahimik, laging nakatingin sa kanyang ina at kuya na tila sinusubukang intindihin kung bakit laging may ulap sa kanilang mga mukha. Ang mga gabi ni Enzo ay lalong naging mahirap. Mas madalas na siyang natutulog sa sahig sa ilalim ng kanyang kama. Doon ang kadiliman at kasikipan ay nagbibigay sa kanya ng ilusyon ng kontrol, isang bagay na nawawala sa kanya sa malawak at maliwanag na mansyon. Isang gabi nagkaroon ng masamang panaginip si Enzo. Napanaginipan niyang bumalik siya sa ilalim ng tulay. Hinahanap niya si Zoe pero hindi niya makita. Ang tanging naroon ay si Mang Tomas tumatawa habang itinuturo siya. Nagising siyang sumisigaw. Mabilis na pumasok si Maureen sa kanyang kwarto. Nakita niya si Enzo pawis na pawis at umiiyak nakaupo sa sahig. Anong nangyari? Tanong niya puno ng pag-aalala. Si Mang Tomas po. Nandoon po siya. Humikbi si Enzo. Ang pagbanggit sa pangalang iyon ay nagpadala ng yelo sa mga ugat ni Maureen. Akala niya isang simpleng bangungot lang. Ngunit para sa kanya ito ay isang masamang pangitain. Ito ay isang paalala na ang anino ay hindi lang tumatawag. Ito ay nakapasok na sa loob ng kanilang mga pader, sa loob ng isipan ng kanyang anak. Shhh! Panaginip lang yon, Enzo. Wala na siya. Ligtas ka na dito, sabi niya habang niyayakap ang bata. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang yon, alam niyang nagsisinungaling siya. Ang anino ay totoo. At kung hindi siya gagawa ng paraan, sisirain ito hindi lang ang kanilang reputasyon, kundi pati na rin ang marupok na kapayapaan na sinusubukan nilang buuin. Sa isip ni Maureen, isang desperadong plano ang nabuo. Magbabayad siya para sa katahimikan. Hindi niya alam na ang desisyong iyon na nagmula sa pagmamahal ang magiging pinakamalaking pagkakamali niya. Nagkasundo si Maureen na makipagkita kay Mang Tomas, isang lugar na pampubliko pero hindi gaanong pansinin, isang maliit at lumang coffee shop sa gilid ng Quiapo. Isang lugar na malayo sa kanyang mundo, isang lugar kung saan siya ay isang estranghero. Dala niya ang isang bag na naglalaman ng perang hinihingi ng matanda. Para sa kanya ito ang kabayaran para sa kanilang kapayapaan. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang mga kilos ay napapansin. Si Enzo, na lalong naging sensitibo sa pagbabago ng mood ni Maureen, ay nakaramdam na may mali. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang mama, ang palihim na paggamit nito ng telepono at ang tensyon sa bawat galaw nito. Nang umalis si Maureen,